Welcome back sa aking YouTube channel, April in Single. So, ayun na nga. So, today is Saturday, January 13? 13 yata. Oo, ayan. So, mga 2 p.m., no? Yeah. Naglalakad-lakad kami ni Jim. At malamig. Malamig. Sobrang lamig na it's -5 pero feels like -11 or 12. Oo, sobra. Lalo na pag may yung hangin. Oh. Kaya masakit sa kamay, tsaka sa ilong at tenga. Pero nakalimutan namin kunin yung aming gloves, pero bahala na si Batman. Anyway, as you can see sa ating title, bagong taon, bagong bahay. Bagong trabaho. Yes. Thank you, Lord. So, today is Saturday, and kung napanood nyo yung previous vlog namin, si Jim is, meron na siyang Saturday, Sunday fix off. Saturday, Sunday fix off sa trabaho. So, hopefully, talagang maging constant na ang ating vlog, walking journey every weekend. Dahil may kasama na ako. Siguro sa mga susunod na linggo, baka meron na tayong tulak-tulak na stroller. So, ayan. Kalilipat lang natin 5 days ago. And super excited kami ipakita sa inyo. At pag-uusapan natin ngayon, babe. Kung ano ba yung mga kinonsider natin bago tayo lumipat sa ating bagong bahay. Dami natin kailangan i-consider, no? Yes, at also, ano ba yung mga kino-consider ng mga landlords? Tama. Kung sinong mga pipiliin nilang tenants, at marami pang iba. Oo. Ayun. So, sige, ano muna, so bagong taon, no? Bagong bahay. Bakit muna siguro tayo lumipat? Ayun, so... ako muna. Oh, go. So, siguro, ba't kami lumipat? Actually, gusto namin doon sa... Bahay namin before. Kasi talagang bahay siya. At saka... Marami kaming mga wonderful people na kasama. Oo, mababait yung landlady namin. At saka sila lahat mababait. And... Pinuli tayong family. Tama. Malaki yung garden, no? Malaki yung garden. Malapit siya sa hiking trail, sa beach. Although ito, halos magkalapit lang din naman, no? 15 Pero, minutes walk. 15 minutes walk. So, ang nangyari lang, kailangan na talaga namin umalis kasi parang expired na rin kasi yung expired na yung tenancy contract. So, hindi na ayaw na nila mag-renew. So, kami, syempre, hindi naman namin kaya pa yun na kunin. So, nag-decide kami na maghanap na rin ng bahay. And nagkataon, malaking blessing na, yun nga, kung napapanood nyo before, sila Paul and Trish, nagkataon na gusto rin nila maghanap ng bahay. So, na rin kami, nag-sharing na kami, no? Naghanap kami. Kumbaga, ang usapan namin is, kukuha kami ng apartment, house, or condo, na kaming dalawa couple lang yung titira. Tama. Kasi as opposed to yung dati naming bahay, kasi since malaki siyang bahay, there are 3 families, including us, na nakatira doon. Maganda yun, no? Oo. So yan. Ayun, so, naghanap kami. Nahanap namin, malapit rin naman doon sa bahay na. At kung titingnan nyo, napakaganda kasi, ang tinatahak natin, ito yung tinatawag na Galloping Goose. Ito yung I think nasa 160 kilometers yan, diretso yan from Victoria to Souk or Langford to Souk at saka may iba pa. So ito yung dito ako dumadaan dati, babe. Nung nagwo-work pa ako sa Langford. So parang 1 hour biking, binabike ko to. Maganda kasi to, dati siyang old rail trail. Pag diniretso mo pa yan, ayan, may mga cougars pa rin dyan at saka bears eh. Pero hindi ko alam ba't hindi nila inaano eh. Tsaka alam ko malapit tayo sa Swan Lake. Ayun, papakita natin, which is pupuntahan natin mamaya. Ayan, banda doon. Diba? Yun yung namumula na yung tenga mo. Swan Lake. Oo. So ito parang old bridge to. So kahapon, no, masaya, before tayo mag-continue, masaya tayo kahapon kasi kahit paano nag-snow ng konti. So unlike sa other provinces,
Tandaan nyo, British Columbia is the warmest province in Canada. So, dito naman kami sa Victoria. So, ayun, kami na-excite kahapon, pati mga kaopisina ko nung nakakita ng pagpatak ng snowflakes. Pero yun nga, medyo hindi natuloy. Tingnan natin next week. So, going back. So, ano yung, nung nakalipat na tayo, ano yung mga kinonsider natin sa paglilipat ng mga bahay? At saka ano yung mga naging challenges natin? Ayun, yung una natin kinonsider, of course, is yung distance between yung bahay natin and yung mga kanya-kanya naming workplace. So, although ako naka-maternity leave, si Jim naman is training pa siya sa kanyang work. So, he's still working on-site. Pero after some time, they'll be working from home. Maganda. Si Trish and Paul naman, they're all working, yung isa working sa hospital, which is nearby naman din sa bahay. And then, si Trish naman is working sa downtown. So, sobrang accessible for everybody. Na dun, yun na yung unit na yun yung kukunin namin. Okay. And then, second namin kinonsider is yung mode of transportation. Although si Trish and Paul have their own car, sometimes si Trish naman, mas gusto niyang mag-bus kasi sometimes gamit ni Paul yung sasakyan. So, kailangan i-consider din ng mga viewers natin, yung mga, lalo na yung mga pupunta dito sa Victoria, pag mamimili kayo ng bahay, yung mode of transportation, make sure na malapit sa trabaho, malapit sa school, groceries, malapit sa groceries, pharmacy. Kasi may, i-add ko lang, no? May, bago to, may nakita muna kaming isang bahay. Ang nangyari naman, okay, nagsa lang yung route ng bus. So, medyo mahirap yun. Unlike, kailangan mo kasi yung medyo maraming, kahit ibang number options, ibang number ng bus, dumadaan sa bahay. Second is, yung mode of transportation. Yung third naman is, sa akin actually sa aming dalawang couple, is yung washroom. Kasi yung una naming napili is 2 bedrooms and then 1 washroom. Considering na magkaka-baby na kami soon, so para hindi rin hassle sa paggamit kasi sometimes kung sabay-sabay yung pasok, sabay-sabay gumagamit ng washroom, mas maigi na merong separate washroom ang bawat couple para, you know, mas convenient. Lalo na kung may baby na, syempre, hindi may iwasan yung always nagagamit ni baby yung washroom. So, tama ka dyan. At saka isa pa yun, ang problema pa doon, yung pag-wash, yung washing machine, di bayad yung token, wala kayo sariling washing machine. May mga apartments kasi and condominiums where walang en-suite laundry. So, ang system, nagsha-sharing yung buong building sa laundry room in which babayaran mo ng approximately $2, I think, per ikot? Per ikot, oo. Mapapamahal ka pa dun eh. Oo, minsan, syempre, weekly ka magpapalit ng bedsheet, tsaka ng towels, tapos decolor, tapos yung mga puti. Sabi namin kung may baby kami, syempre iba yung sabon ni baby sa kanyang laundry. So, dagdag gastos pa yun. Mapapagastos ka pa. Yeah. So, yun yung mga kailangan may consider, yung tingin mong maliliit na bagay, pero in the long run, mas mapapagastos ka pala, no? Yeah, and also yung parking fees. Kasi si Paul nga and Trish have their own car. So, we had walang to parking consider. yan, di ba? Ayun. So, yun yung mga i-consider mo kung may car kayo or baka may plan kayo magkaroon ng car. Meron bang parking? Free parking fees. Free parking fees. Ano pa? May isa pa yun, yung grocery. Malayo Grocery siya store. Sa grocery store. So, yun yung may consider mo kasi although kami, twice a week lang talaga kami halos magluto. Pero syempre, may times na gusto mo pa rin mamalengke na mas malapit. Oo, para mas fresh yung kinakain mo. Okay. So yun yung mga challenge. At saka isa pa, yung sa downtown. Di ba may nakita kami sa downtown. Ang ganda sana. Actually, nagustuhan ko yun, di ba? Nagustuhan mo rin. Ang nangyari lang is... Kasi, as you know, pag downtown, di ba, medyo busy siya. And
malayo siya sa ganitong sceneries. Like, walang masyadong trees, busy yung street. Eh, syempre, since magkaka-baby na, so, we're looking forward na lagi namin ipasyal si Zach sa morning, painitan siya. So, pag sa downtown, medyo mag-e-effort ka pa na sasakay ka ng bus to go to this area, which is yung Saanich, ganyan. At saka siguro, i-share din namin sa inyo. Ito, ang ganda, pakita ko lang yung lake na pupuntahan namin. Ayan, walking distance lang yan sa bahay, Yeah. Walking distance lang yan. Pupunta tayo dyan. I-tutour namin kayo. Tatawid muna kami. Ayun, baka saan tayo? Ayan. So, yun. Doon kasi sa may bandang downtown, mura din naman doon eh. Ang problema, isa sa mga existing problem dito siguro sa mga parts ng Canada, yun nga, dahil dito sa British Columbia, medyo legal nga yung parang mga weeds. Hindi lang weeds eh. Ano ba? Pati meth. So yung mga bawal na dito tayo. Okay. Kasi, pakita lang natin Ayan, diretso lang yan eh. Pwede naman tayo pumunta dyan, diretso yan, kahit sa mall. Pero maganda rin dito sa park. Ayan dito tayo. Okay. Punta tayo sa trail. Ito, dinadayo pa to ng mga sa iba kasi gusto nila pag weekend, ipasyal yung mga aso nila. Ano kasi tawag ulit sa na to? I think that's the Swan Lake. Swan Lake, no? Ang lamig. So, ayan, pagpunta natin. So, yun na nga, balik na lang muna tayo sa daan kasi medyo matarik buntis si April. At saka, mga 3 weeks na lang, lalabas na si baby Zach. So, anyway, going back, yun yung kinonsider namin. Isa pa is, so maraming addicts. Legal kasi dito eh. Tapos, ang nangyari, nagiging homeless sila. May isang spot sila sa downtown, which is, hindi naman sila, ilang beses na silang pinapaalis doon, pero wala bumabalik lang din wala naman silang ibang sigurong pupuntahan. So yun yung kinonsider natin. I guess the scariest part there is yung dahil nga gustong-gusto naming malapit sa park and some of the users ginagawa yung mga activities na yun sa park tapos tinatapon lang nila yung mga paraphernalia nila sa mga grass. So, kung magko-crawl si baby sa park na gano'n, area, siyempre delikado. Yeah. So, yun. And then also, ano pa ba? Ayun, so, yun yung mga kinonsider natin. Pero, also, mind you that, ano naman yung kinoconsider ng landlord? Kasi hindi madali na maghanap ng bahay na malilipatan, lalong-lalo dito sa Victoria kasi nga, well, all over Canada daw meron daw housing crisis, no? So, during that time na nag-decide na yung landlord namin na we have to, part our ways, kailangan naming gumalaw agad-agad kasi nga mahirap maghanap ng bahay. So, yun na. So, isa sa mga hinahanap ng mga magiging landlord nyo, marami, no? Una sa lahat, pag may hinahanap na kayong bahay, hindi lang kayo yung applicant. Kasi ano yun parang minimum of 4 to 6 applicants kayo. Ngayon, background check, screening, background check nila kayo, paano nyo i-convince, kasi syempre, yung mga yan, sanay na. So, sa first 2 minutes pa lang ng conversation nyo, alam na nila kung kayo yung kukunin o hindi, di ba? So, paano mo i-convince? Naalala ko, di ba? Noon sa downtown, medyo parang hindi siya convinced, lalo na nung alam niyang 4 kami, parang 2 bedroom, 1 bathroom lang yun. Ang nangyari, halata na sa conversation namin na parang ayaw niya. Hindi na siya interested. Pero sinils talk namin, sabi namin talagang malinis kami, minimalist. Talagang kung paano namin sinimulan at pag alis namin, yun na rin yung namin. Malinis. Hindi kami, parang kinonvince namin yung area. Kasi yun din yung mga concern ng mga landlords dito kasi may mga tenants na
nasisira nila yung bahay. Although, given yun na wear and tear ang bahay, pero yung iba kasi talagang yung wala na sa dating state or talagang malaki pa yung gagastusin nila to recover the area, the place, to have it rented out kung aalis na yung existing tenant. So, kawawa naman din talaga sila. Another thing na talagang kinoconsider nila, aside sa pagiging malinis, is syempre yung kakayahan yung magbayad. So, considering na mga immigrants tayo, tapos mga international students, so syempre, kailangan nilang i-make sure na, are we working? 'Di ba? Meron ba tayong sapat na pera sa bako natin? Sapat ba yung income natin? Oo. Para bayaran yung bahay. Kasi bakit nila kailangan i-consider yun? Pasok tayo dito sa ano. Pero ingat ka dyan. Bakit nila kailangan i-consider yun? Kasi dito sa Canada, once na nagpirma ka na ng Canada ng contract, hindi na kayo basta-basta pwedeng kunwari, nagkataon na kulang pala yung ipon nyo sa bank, kulang yung salary nyo, saktuan lang, and may nangyari, whatever, hindi kayo makabayad, hindi kasi dito basta-basta mapapaalis ng mga landlord. So, make sure din nila. Yeah, diba? Kumbaga protected din naman somehow yung mga tenants. And then, so yun yung sa, sa part naman nung landlord. And then, also, yung mga suggestion naman namin when it comes to pag kararating nyo lang dito, and then you're considering already of buying a lot of stuff or furniture. For us, it is a no. Huwag muna. Oo. Kasi unless yung pagdating nyo dito, unfurnished yung bahay nyo. Oo, siguro yun. Right? Pero we suggest wag muna kasi lalo na kung room pa lang naman ang kukunin nyo, madalas provided na halos lahat, from bed, everything, no? Pati sa amin, pati plato, no? Pero ngayon, yung paglipat namin dito, dahil talagang fully furnished siya, usually, dahil wala naman kami talaga yung hindi lang room, dahil hindi lang room yung ni-rent natin. Ayun, so ang provided lang is fridge, ano pa? Microwave, bed, dishwasher, ayun, toaster. Yan yung mga typical na, pag unfurnished, yan yung mga typical na meron na sa isang rental apartment. Pero pag fully furnished, gaya ng nakuha namin, halos lahat, pati electric fan, bed, mattress, plato, in which pinatago na namin sa landlord kasi ayaw naman namin gamitin yun. Syempre, mga personal things naman na yun. So guys, yun nga, no? Yung mga pag bago kayo dito or yung first year nyo pa lang, huwag muna masyado mamili ng gamit kasi ang hirap maglipat. Sobra. Kasi tandaan mo, time will come, hindi lang isa yung job mo, di ba? Dalawa. So magli-leave, kailangan mo mag-leave. Minsan malamig pa, lalo na kami nung naglipat kami, lamig, tas umuulan pa. Yeah. So, yun, medyo mahirap talaga. Pero, muna, timplahin nyo. Mahirap kasi, at saka in a sense na, paano kung kayong dalawa lang? Paano kung wala pa kayong friend na tutulong sa inyo na magbuhat-buhat? Kami, no? Thank you kaila, Kuya Jan. Tinulungan kami, diba? Yan. Kala Ate Oji, kaila Kuya Jan. Salamat. Maraming pong salamat. At kala Tricia and Paul, natulungan kami magbuhat-buhat. Kasi ako, I cannot lift kasi mabigat na ako. So, yun. So, ayun. Ayun, so, paiba-iba naman ng situation, ayun, at saka syempre ng gusto yung bawat family or bawat estudyante. Kung gusto nyo makatipid, for us, ang suggestion namin is kung kaya nyo naman na makishare na muna, might as well, para makatipid, mag-share muna muna kayo, go for sharing options sa bahay. Okay. So, yun. So, siguro, yun nga,
yun siguro yung topic namin. And abangan nyo in 3 weeks, lalabas na si Baby Zachary, si Baby Zach. Iba-vlog namin, no? Yung panganganak ko. At yung aming hospital experience at syempre yung kung gaano ba hospitable ang mga nurses dito, lalo na yung mga puti at Filipinos. Ano ba yung mga benefits na nakukuha natin? Ano bang yung pinapauwi ng mga freebies ng mga hospital? Right? So, ayun. So, sige, tara na at mag-house tour na tayo. Pakita namin. So, unlike before, sa bahay talaga kami, 5-bedroom apartment, house talaga. Ngayon, 2 bedrooms, 2 bathrooms, apartment siya. So, para mga building type siya. Yeah. So, yun. So, medyo may a bit big difference, no? Yung experience. So, sige, tara, punta na tayo. Oop. At welcome sa aming mini apartment. Mini apartment dito sa Victoria. Papakita namin sa inyo kung ano yung mga inclusions dito sa aming apartment. So, welcome. Pasok, pasok. Ayan. So, as you can see, right off the bat, makikita nyo na ito na yung aming kitchen area. What I love about this place is itong center aisle. Kasi, usually, nakikita ko lang to sa mga vlog ng mga celebrities and hopefully pag magkabahay kami, meron akong center aisle kasi parang, modern style siya. So, we got a 2-bedroom apartment or 2-bedroom flat. Pag sa Dubai, ang tawag namin is flat. This is our living area. We got this furnished. Fully furnished. So, yung mga nakikita nyo like tables, study tables, clock, TV, and yung mga design na yan is from the owner ng apartment na to. Also, ang kagustuhan ko dito is malalaki yung windows. So, we have a lot of natural light. So, usually pag work from home ako or work from home si Jim or yung mga friends namin, magandang mag-work dito kasi yan, nakikita nyo ngayon sa screen na merong bench. Ito yung parang mini garden namin sa area. So, mas relaxing. And then, of course, nakita mo yung snow. Pagka nagsusnow, so, cozy feel. So, usually pag mainit, binababa namin yung blinds. Ayan. And then, going to the kitchen. So, dito sa kitchen, pag unfurnished ang apartment, usually, ang kasama lang is microwave, stove, and yung ref. But, we are blessed kasi halos lahat ng nakikita niyo dito, almost, sabihin natin 70% is gamit nung may-ari ng apartment. So here, we'll go visit the first bathroom. So this is our bathroom. Bathroom ng aming friends. So we're 2 couples living in this apartment. So this is their bathroom area, and then nandito naman yung aming sharing na washer and dryer. So usually washer muna and then dryer. Then, tuyo na. So, tutupiin na lang namin. Kasi dito hindi uso yung sasampay-sampay pa. So, which is good. So, ayun. And then, this is their room.
So, tig-isa kami ng room. And then, ito yung pinaka-gusto ko nung yung parang halos lahat ng gamit nakikita mo or cluttered. So, dito, dapat ito yung mga coat rack. Kaso lang, masyadong OZ yung mga kasama namin. OZ ba? OZ? OZ yung mga kasama namin. So, dyan, lagi yung mga panglinis namin ng bahay. Yan. So, dito naman is yung aming balcony. So, medyo magulo pa dito kasi most of the things right here is for donation. Ito yung mga dating gamit ng mga tenants na hindi namin gusto. So, papapick up na namin yan. And this is our view. Dito sa balcony, of course, makikita mo yung katabi naming building and then yung backyard. Pag nagsusnow minsan or pag gusto naming kape-kape dito yung aming hideout, kaming apat. So, yan. This is our balcony. Alright, so dito naman tayo ngayon sa master's bedroom. So, ito yung safe haven ko. Charing. Pag wala si Jim. So, yeah. This is our master's bedroom. Of course, dinala ni Jim yung kanyang mga plants and yung donation na TV. Donation na TV na binigay sa atin. And yung bed na to is, I think this is a full-size bed. So, kasama na siya sa fully furnished and also the mattress. Pero, hindi namin siya ginamit. So, we brought our own. So, yan. Galing yan kay Mami Nancy. Thank you, Mami Nancy. And, of course, the lamp, yan. Mga, kasama yan sa fully furnished. But, this one, favorite yan ni Jeannie. Yan. Yung ilaw na yan. Binili niya sa Home Depot. Of course, we have a big window, which is I really love dahil, may natural light ako every day and, pag nagsusnow, maganda yung surroundings. Nakikita mo yung kapitbahay, ayan. And, in this area, siguro, ipaplan namin na dito yung bassinet ni baby sa tabi ko. So, para pag mag-breastfeed ako, super accessible siya. But, once he gets a little bit older, siguro mga few weeks later, dito namin isi-set up yung crib niya. So, yeah, that's the room. And then, we have a bigger salamin. At ang gusto ko dito is, we have a walk-in closet. Tada! So, walk-in closet, mas maluwag siya. Mas maluwag siya compared doon sa, meron kami doon sa dati namin tinitirhan. So, as you can see, it's a combination of me and Jim, of course. Pero mas marami yung kay Jim. I don't know why, pero mas marami yung kanya. So, this are Jim's clothes. Dito, kalahati. And then, ito naman, akin na yan. Kasi, tinago ko na sa storage. May storage kasi kami dito, which is really helpful kung marami kang damit. And usually, pag summer, tinatago muna, pag winter, tinatago muna namin yung mga summer clothes namin sa storage para hindi masyadong crowded dito. And then, eto actually, hindi ko siya gusto, pero, tawag dito, kasama na siya sa fully furnished, so might as well used it. Kasi otherwise, hindi namin alam kung saan namin ilalagay yan. So, eto, this is our bigas. Supposed to be, dapat nasa labas yan, kaso masyadong malaki. Yung mga bigas na binibili namin sa supermarket is 18 kilos. So, pasok na pasok dyan sa Home Depot na yan. So, dito, yung mga regalo na binigay sa amin nung nag-gender reveal kami, which is very helpful, diapers and mga wipes ni baby. And then, these are yung mga some clothes na regalo. Favorite na favorite ko to. Very cute. So, dyan muna siya. Nakaka-inspire pag nakikita namin yung mga damit ni Zaki. Diba? Very cute. So, yan. Si Jimmy, pag
umuwi siya sa gabi, lagi niyang inaamoy-amoy. Very cute, oh. So, yan. So, mga jackets namin, yung mga usual shoes na hindi namin ginagamit, nandyan. Pero yung mga shoes na usual namin ginagamit nasa balcony. And then, shorts ni Jimmy. Lahat yan, halos kay Jimmy lahat. So, yun. Then, this is our bathroom. So, yan. Well, personally, I don't like the color kasi it's violet and I don't know kung bakit violet yung theme ng apartment na to. But anyway, naman tayo ibang choice. So, I try to make sure na minimalist lang as much as possible. Kung lang yung mga usual namin ginagamit, ganyan. And then this is our shower area. I had to put this bamboo right here kasi tawag dito para hindi madulas. So, yun. That's it. That's about it. And I hope na enjoy nyo ang aming mini house tour again. If you have any questions, suggestions, or comments sa aming pagdesign dito, please like and share this video and comment sa ating comment section. And you're very much welcome. If you have any questions about kung sino yung hindi man realtor, agent namin, kung gusto nyong mag-rent din in the same building, kontakin nyo kami, let us know, and probably we can refer you pag merong hinihingil ako. Available. So, yun. Thank you so much, guys. And yun lang. Bye!